Welcome to Heart Secrets. Kapit patalim. Marami sa atin ang nakakaintindi ng salitang ito. Ngunit iilan lang ang totoong nakakaalam kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito at kung paano ba mabuhay sa ganitong kalagayan. Ikaw, nakaranas ka na rin ba sa buhay mo na minsan ka nang kumapit sa patalim? Magandang araw po, Miss Heart. Pati na rin po sa inyong mga listeners. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Elena. Naisipan kong sumulat sa channel nyo dahil wala naman akong ibang mapagkwentuhan nitong mga pinagdadaanan ko. Mula po kasi nung mawala ang asawa ko dahil sa sakit, ay wala na po akong katuwang sa buhay. Wala rin akong mga kaibigan dahil palagi lang akong abala sa pag-aasikaso ng mga anak ko at sa pagtatrabaho dahil isa na po akong single mom. 1 taon pa lang po ang nakakalipas mula nang mawala ang asawa ko. Sa kasamaang palad ay lumubog kami sa napakaraming utang bago pa siya mawala. Hindi ko po siya kayang pakawalan, Miss Heart. Ginawa ko po ang lahat ng makakaya ko para lang maipagamot siya. Dumating pa nga po sa punto na pati po ang bahay namin na naipundar ay naisangla ko na. Lisa, baka naman kahit ngayon na lang. 1,000 lang sana para lang ipangbili ko ng bigas at ulam. Walang-wala na kasi akong malalapitan eh. Alam mo naman na nasa probinsya ang ibang kamag-anak natin. Ikaw lang talagang malalapitan ko dito. Halos lumod ako sa pagmamakaawa sa pinsan kong si Lisa. Pero isang masamang titig at ismid lang ang napala ko. Elena, 1 taon na mula nung nawala yung asawa mo. Mula nung nagkasakit siya sa amin ka na lumalapit. Kung magtrabaho ka kaya no? Matagal na kitang sinabihan na maghanap ka na ng mapapasukan. Ikaw lang itong makulit eh. Mas gusto mo pang mangutang kaysa magbanat ng buto. Umalis ka na nga dito sa tindahan ko. Pinuksan niya ang napakalapad niyang pamaypay at saka mabilis na ipinaypay yon sa mukha niya. Lisa naman, naghahanap naman ako eh. Sadyang wala lang gustong tumanggap sa akin dahil nga meron akong anak na maliit. Alam mo naman na 3 years old pa lang si Ekang. Kailangan pa natutukan sa pag-aalaga. Ay, hindi ko na problema yun, Elena. Utang na loob ha. Palagi ka na lang nandito. Nakakahiya sa mga kliyente ko. Ang gusto nilang bilhin mga pyesa ng motor. Pero drama mo ang nakukuha nila sa tuwing pumupunta sila dito. Napayuko na lang ako at pasimpleng nagpunas ng luha nung araw na natiis ako ni Lisa. Talagang hindi niya ako pinautang, Miss Heart, kahit pambili man lang sana ng bigas. Umuwi akong karga-karga ang 3 taon kong anak na wala kaming dala kahit isang kusing. Bago ako tuluyang makalabas sa tindahan ni Lisa ng motor parts, ay isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Ineng, pasensya ka na ha. Wala rin akong malaking pera ngayon. Ito, kahit ipambili mo lang ng 1 kilong bigas at mauulam ninyo. Tuluyang bumagsak ang mga luha ko nung inabutan ako ng 150 pesos nung matanda, Miss Heart. Salamat po, Manong. Maraming salamat po. Hindi ko na alam kung gaano pa baka baba ang kasasadlakan ko dahil sa nangyari sa akin, Miss Heart. Hindi naman po ganito ang buhay namin noon. Sa totoo lang, mas may kaya pa kami kumpara kina Lisa at sa asawa niyang si Jerry. May-ari po kami ng isang malaking computer shop dati. Bukod doon ay meron din kaming 2 pigasan sa palengke. Pero lahat po yun ay unti-unting nawala. Isa-isang naubos nung magkasakit ang asawa ko. Dati po, lagi akong sinasabihan ni Lisa na kasalanan ko daw kung bakit naubos ko ang lahat-lahat at hindi ako nagtira para sa mga anak ko. Inubos ko lahat ng ari-arian namin para sa asawa ko, Miss Heart, sa pag-asang gagaling pa siya. Kaya nandito kami sa ganitong sitwasyon ngayon. Siguro nga po talaga ay ako ang may kasalanan. Pero hindi ko po pinagsisisihan na sinubukan kong buhayin ang asawa ko sa abot ng makakaya ko. Kinabukasan ay tumanggap ako ng labada mula sa mga kapitbahay namin. Ito ang nagsisilbi kong hanap buhay habang wala pang tumatanggap sa akin sa trabaho. Sa isang labahan ay binibigyan ako ng mga kapitbahay ko
ng 300 hanggang 500 pesos. Ang totoo niyan, Miss Hart, alam ko naman na hindi talaga nila kailangang magpalaba. Ginagawa lang nila yon para makatulong sa akin at para hindi ako mahiya na tanggapin ang tulong na yon. Nang matapos ako sa paglalaba, ay dumiretso agad kami sa grocery ng anak ko at saka bumili ng pandagdag na bigas at mga biskwit. Bumili na rin kami ng ulam at pagdating ko sa bahay ay naroon na rin ang panganay ko. Kagagaling lang niya sa eskwelahan. Mama, may text po si Tito Jerry oh. Kagabi pa po yata ito. Gusto niyo po basahin ko? Tanong ng panganay ko. Pinunasan ko ang mga kamay ko at saka kinuha ang cellphone. Ako na anak. Salamat. Nangunot ang noo ko pagkabasa ko ng message ni Jerry. Gusto niya na magkita kami sa isang lumang apartment na pag-aari din nila. Si Jerry po ay ang asawa ni Lisa. Siya ang namamahala sa motor parts business nila habang si Jerry naman ay nakafocus sa mga paupahan nilang apartments. Sabi niya ay tutulungan niya raw akong magkaroon ng trabaho. Kaya agad ako nag-reply sa kanya na pupunta ako doon ngayon. Mabilis naman akong nakakuha ng sagot mula sa kanya. Kaya ibinilin ko muna sa mga kapitbahay ang mga anak ko at pumunta na roon para makapagkita. Uy Jerry, kamusta? Tinapik ko ang balikat niya. Humarap siya sa akin at saka ngumiti. O Elena, nandito ka na pala. Okay lang naman ako, ikaw ba? Nagpunta ka na naman pala sa amin kahapon eh. Di nabungangaan ka na naman nung pinsan mong matapobre. Napakamot ako sa batok at saka nahihiyang yumuko. Hayaan mo na yun. Baka stress lang siya kahapon. Ay nako, ikaw naman kasi. Hindi ka nadadala, alam mo naman na ugaling demonyo yung asawa ko. Siya nga pala. Tara doon. Doon tayo mag-usap sa loob. Binuksan niya ang apartment at saka kami pumasok sa loob noon. Medyo awkward pa dahil kaming dalawa lang ang nasa loob ng maliit na kwartong yon, Miss Hart. May inihanda siyang tinapay at saka juice bilang merienda namin. Hindi naman ako tumanggi. Itong tinapay, pwede ba na hindi ko nakakainin? Iuwi ko na lang sa mga anak ko para may merienda din sila mamaya. Hindi na kailangan. Nagulat ako nang hinawakan niya ang kamay ko. Bibigyan na lang kita ng pambili ng merienda nila. Ngayon, kumain ka. Ayokong nagugutom ka. Ngumiti ako at binawi ang kamay ko. Oo, sige. Salamat, Jerry, ha? Bakit ba hindi kayo magkaugali ng asawa mo? Turuan mo kaya ng tamang asal yun. Biro ko para pagaanin ang usapan namin. Ngumiti naman siya at saka ipinuna sa pantalon niya ng paulit-ulit ang mga kamay niya. Mukha siyang kinakabahan. Elena, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan mo ng pera, hindi ba? Bumuntong hininga ko. Oo, halata naman, di ba? Sa dami ng bayaran ko at pangangailangan namin, hindi ko na alam kung paano pa ako makakaahon dito. Wala namang gustong tumanggap sa akin sa trabaho. Kaya nga nandito ko para bigyan ka ng trabaho. Anong trabaho ba yan? 2,000 kada linggo. Tsaka sagot ko na rin ang bigas nyo. 1 kaban kada 2 linggo. Sapat na ba yun? Tanong niya. Mabilis akong napangiti sa inoffer niya sa akin. Nakakahiya. Baka naman hindi ako marunong. Pagkatapos, ang dami mo pang ibinibigay sa akin. Marunong ka, Elena. Huwag kang mag-alala. Ang trabaho mo ay kikitain mo ko dito sa apartment na to ng 2 beses sa 1 linggo. Ha? Halos maibog ako ang iniinom kong juice nang marinig ko ang sinabi niya, Miss Hart. Narinig mo naman ako, hindi ba? Kikitain mo ko dito sa apartment na to kapalit ng perang ibinibigay ko sa'yo. Pero, anong gagawin natin? Bakit tayo magkikita? Umakyat ang kilabot sa katawan ko nang ipatong niya ang kamay ko sa mga binti ko. Elena naman, ano pa ba ang ginagawa ng babae at lalaki kapag nagkikita ng patago? Alam mo na ang ibig kong sabihin, kaya huwag mo na akong pahirapan. Sa sobrang hindi ko pagkapaniwala sa mga sinasabi niya, ay bigla ko siyang nasampal
Pero kaagad din akong nanghingi ng pasensya nung ma-realize ko ang ginawa ko. Naku, sorry. Ikaw naman kasi Jerry, anong klaseng biro ba to? Pinagtitripan mo naman yata ako eh. Hindi ako nagbibiro, Elena. Napalunok ako habang nakatitig sa kanya. Ang ibig mo bang sabihin, gagawin mo akong kabit? Ibig mong sabihin ito, niloloko mo ang asawa mo? Kung papayag ka. Oo. Ikaw lang naman ang matagal ko nang gusto, Elena. Pero Jerry, kawawa naman ang asawa mo. Tapos sa akin pa talaga. Matagal nang malamig ang relasyon namin ni Elena. Parang hindi mo naman kilala yung pinsan mo. Ubod ng sama ng ugali. Lahat na lang inaaway. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi naman lingid sa akin na pati siya ay pinagmamalupitan ng pinsan kong si Lisa. Matagal akong napaisip bago muling nagsalita. 4,000. 4,000 kada linggo. Kahit wala na yung bigas, basta 4,000. At bigyan mo pa ako ng ekstrang pera kung ipapatawag mo ko ng mas madalas sa 2 beses sa isang linggo. Ano, payag ka ba? Deal. Kapit sa patalim. Iyan po mismo ang ginawa ko, Miss Hart. Minsan, naiisip ko nga na kung gagawing isang nobela o palabas sa TV ang kwento ng buhay ko, dapat yun ang magsilbing title. Ni minsan, Miss Hart, hindi ko inakala na darating ako sa punto na magiging ganito ako kababa. Na isusugal ko ang dignidad ko bilang isang babae para lang sa kakarampot na salapi. Pero ganun po siguro talaga kapag magulang ka na, kapag nanay ka na. Lahat gagawin mo para sa mga anak mo. Ayoko na silang makitang nahihirapan, Miss Hart. At kung ito lang ang paraan para masolusyonan ko ang problemang yon, gagawin ko. Kahit pa ikasira yon ng pagkatao ko. Kahit pa maging dahilan yon para pandirihan ako ng ibang tao. Dahil doon ay naging routine namin ni Jerry ang pagkikita 2 beses sa isang linggo. At dahil din po doon ay masaya kong naibibigay ang mga pangangailangan ng mga anak ko. Pero para hindi paghinalaan ng mga tao ay tumatanggap pa rin ako ng labada. Siyempre, hindi naman po ako ganon kainosente sa mundong ito. Alam ko naman na kapag nakita nila na hindi na ako gaanong nahihirapan sa pinansyal ay talagang magtataka ang mga ito. Lalong-lalo na si Lisa, na ginawa na yatang hobby ang pakikialam sa buhay ko at ang pag-ookray sa aming mag-iina. O heto Elena, dalhin mo sa mga pamangkin ko. Bumili ako kanina bago ka pumunta rito. Iba't ibang mga chocolate yan, tsaka mga biskwit. Pwede rin nilang baunin sa school. Maraming salamat Jerry ha. Magugustuhan nila to panigurado. Yun naman po ang isang bagay na ipinagpapasalamat ko kay Jerry. Siguro dahil wala silang anak ni Lisa. Kung ituring niya ang mga anak ko ay parang anak niya na rin. Kahit na buhay pa po ang asawa ko, ay ganito na talaga siya kabait magbigay sa amin. Pagkaupo ko sa gilid ng kama, ay mabilis niya akong sinunggaban. Naglaban ang mga labi namin. Mabilis ang mga kilos niya na para bang may hinahabol na oras. Hanggang sa marating namin ang sukdulan ng aming patagong pagkakasala. Jerry, pwede ba akong magtanong? Kinuha ko ang atensyon niya habang pareho kaming nakahiga sa kama. Ano yun? Lumingon siya sa akin at hinawi ang bukong nakatakip sa mukha ko. Bakit hindi ka nalang makipaghiwalay kay Lisa? Wala naman kayong anak. Tsaka, mukhang nahihirapan ka rin naman sa kanya. Pero bakit hindi mo pa rin siya kayang iwan? Ganun mo ba siya kamahal? Napangiti siya sa tanong ko. Hindi ganun kadali yun, Elena. Kung pagmamahal lang ang usapan, matagal ko nang hindi mahal ang pinsan mo. Wala nang makita ko ang totoo niyang ugali. Lalo na kung paano niya itrato ang mga kamag-anak niya. Nawalan na ako ng amor sa kanya. Akala mo ba ikaw lang ang ginaganyan niya? Akala mo ba ikaw lang ang minamaliit niya? Hindi na nga siya tumutulong. Mapanglait pa siya. Kung gano'n naman pala, bakit hindi mo pa siya iwan? Pwede ka namang umalis, magpakalayo-layo ka. Dami mo kayang pera. Lena, sabi ko nga sa'yo, hindi gano'n yun kadali.
Kaya kahit nahihirapan ako sa sitwasyon namin, wala akong choice kung hindi magtiis. Hindi sinagot ni Jerry ng derechahan ang tanong ko. Kaya naman hanggang sa lumipas ang ilang araw, ay paulit-ulit yung naglalaro sa isip ko. Aaminin ko na sumagi sa isip ko na kapag naghiwalay sila, ay pwede na kaming magsama ni Jerry at mas mapapadali ang buhay naming mag-iina. Alam ko naman kasi na hindi ako mahihirapang mahalin si Jerry. Ang problema lang talaga ay ang pinsan ko, Miss Hart. Aba, himala. Maayos ang itsura mo ngayon. At may panahon ka pang magsimba ha? Pag-upo ko pa lang sa loob ng simbahan, ayun na ang salubong sa akin ni Lisa. Hindi ko na malaya na nakaupo pala siya doon. Kung alam ko lang sana ay umiwas na lang ako. Yumuko ako at saka bumati sa kanya. Good morning din, Lisa. Sarkastiko kong sabi. Mukhang nakakaluwag-luwag ka na ngayon ah. Umaayos na yung itsura mo eh. Hindi ka na masyadong puyat. Wala na yung malalaki mong eye bags. Nagtawanan pa sila ng mga amiga niya nang sabihin niya yon. Pilit ko na lang siyang ginitian at saka nag-umpisang magdasal. Pero para siyang demonyo na sutsot ng sutsot sa akin at talagang ayaw tumigil. Himala no? Nagkaroon ka pa ng oras para lumabas ng bahay niyo nang hindi nangungutang. O kaya naman nakikipaglabada. Matagal-tagal na rin nung pumunta ka sa amin ah. Pinapadalhan ka na ba ng nanay mo? Sinabi mo na ba sa kanila ang lagay mo? Kung gaano ka nakakawawa ngayon? Nang hindi ko siya sagutin ay sinundot niya ng pamaypay ang balikat ko. Masakit yun dahil sa laki ng pamaypay niya kaya naman napamulat ako. Tingnan mo tong babaeng to. Napakayabang na. Mula nung hindi na niya ako kailangan para utangan ng utangan, hindi na rin niya ako kilala. Sobrang mapagmalaki. Ang kaninang nangaasar na tono niya ay napalitan na ng galit dahil sa hindi ko pagpansin sa kanya. Tinapos ko na lang ang pagdarasal ko at saka na lumabas ng simbahan, dahilan para lalo siyang magngit-ngit. Sana matulad sa iyo yung mga anak mo. Sana lahat ng mapangasawa nila mamatay din gaya ng ama nila. Miss Hart, nung bata ako akala ko yung mga kontrabida sa telenovela ay masyadong OA. Masyado silang ginawang exaggerated para lang inisin ang mga manonood. Pero nung tumanda kami ng pinsan kong si Lisa, doon ko na-realize na may mga ganong klaseng tao pala talaga sa totoong buhay. Yung mga ganong klase ng tao na masyadong miserable ang buhay nila, kaya gusto nilang idamay din nila yung iba. Yung mga klase ng tao na hindi matatahimik kapag nakikita nilang masaya ang mga tao sa paligid nila. Hindi po doon natapos ang pangungulit ni Lisa sa akin. Lagi niya akong pinapahiya kung ano-ano ang mga sinasabi niya tungkol sa akin. Siguro, dahil hindi niya makuha ang reaksyon na gusto niyang makita, ay itinuloy din niya ang pangaasar at pamamahiya sa akin. At ang mas masakit pa, pati mga anak ko ay dinadamay niya na. Ano ba kasi talagang problema ng asawa mo, Jerry? Hindi na nga ako umuutang sa kanya. Hindi ko na nga siya nilalapitan eh. Kung kailan naman nananahimik ako, doon naman siya nag-iingay. Panay ang reklamo ko kay Jerry sa tuwing magkikita kami. Hayaan mo na. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Wala namang magagawa yung babaeng yan. Basta wag mo lang siyang pansinin. Wag pansinin? Ginagawa ko naman eh. Pero nakakapikon talaga. Akalain mo sabi niya nung nakaraan, sana daw, maaksidente yung mga anak ko. Tama ba yun? Parang hindi niya pamangkin sina Eka nga. Marahas siyang napabuntong hininga. Alam mo kasi ang si Lisa, gustong-gusto niyang nakikita na miserable yung mga tao sa buhay niya. At kapag nakikita niya na umaangat-angat ka na, diyan ka na aawayin. Dahil gusto niya, malugmok ka ulit sa problema. Sa hirap, napakasama talaga ng ugali. Ang sarap tirisin. Gigil na gigil ko ang sigaw. Isang araw, habang namamalengke ako ng ulam namin, ay nakasalubong ko na naman siya sa palengke. Kaya naman pala nangangamoy dito na masamang hangin. Pagpaparinig niya. At gaya ng dati, ay paypay na naman siya ng paypay. Baka naman bibig mo yung naaamoy mo. Paypay ka kasi ng paypay kaya yung amoy napupunta sa ilong mo. Ibinulong ko lang yun pero maraming nakarinig kaya nagtawanan sila
na lalo niyang ikinapikon. Anong sabi mo? Hoy, Elena. Ako, wag mong paparinggan dyan ha. Hindi mo ako kaya. Huwag mo akong subukan. Ay, hindi kita pinaparinggan. Talagang sinasabi ko sa iyo yon, Lisa. Bakit? Natamaan ka ba? Sapul na sapul ka, no? Aba, talagang sinusubukan mo ko ha? Yan, yang ugali mong ganyan. Mayabang ka kahit wala na sa'yo ang lahat-lahat. Mayabang ka pa rin. Alam mo kaya siguro namatay ang asawa mo eh. Dahil sa karma. Masyado kasi kayong mayabang pareho. Akala nyo noon porket mas mataas kayo sa amin, kayo lang ang makakaangat sa buhay. Tignan mo ang kalagayan natin ngayon. Ako na ang nasa taas at ikaw naman ang nasa baba. Karma yan, Elena. Namatay ang asawa mo dahil sa karma. Doon na ako hindi nakatiis, Miss Hart. Dinampot ko ang ampalaya na nasa harap ko at saka ako inihampas sa kanya. Gusto mong malaman kung bakit nakakaangat-angat na ako ngayon? Kung bakit hindi na ako umuutang sa'yo? Kasi, kabit ako ng asawa mo. Mabilis na naghalo ang gulat, takot at sakit sa mga mata niya. Ano ka ngayon? Hindi ka makapagsalita? Oo, Lisa. May relasyon kami ng asawa mo at siyang nagbibigay ng pera sa akin at sa mga anak ko. Kaya ngayon, kung may kinakarma man sa atin, ikaw yun. Ayaw mo kong tulungan, hindi ba? Ngayon, asawa mo yung tumutulong sa akin. Lintik ka. Iniwan ko siyang nakangangan doon sa palengke, Miss Hart. Lumipas ang halos 2 linggo matapos mangyari ang iskandalo sa palengke. Sa una ay akala ko wala lang yun kay Jerry. Akala ko ay mananahimik lang si Lisa dahil sa kahihiyan. Pero nagkamali ako. Isang gabi, habang hinihintay ko si Jerry sa apartment ay hindi siya dumating. Halos 2 oras akong naghintay doon bago may tuluyang kumatok sa pinto. Pero hindi si Jerry ang bumungad sa akin. Si Lisa. Namumula ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. Sa unang pagkakataon ay wala siyang hawak na pamaypay at wala rin siyang mataray na tingin. Ang nakita ko lang ay isang babaeng wasak. Matagal niyo na pala akong ginagawang tanga ng sarili kong asawa. At ikaw pa talaga, Elena? Nanginginig ang boses niya. Hindi ako agad nagsalita. Biglang nawala ang lahat ng tapang ko noong kaharap ko na siya. Lisa, huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Sigaw niya dahilan para mapalingon ang ilang tao sa labas ng apartment. Alam mo ba kung gaano ko kahiya-hiya? Pinagtatawanan kami ng mga tao. Maya-maya ay dumating si Jerry. Pero hindi tulad ng inaasahan ko. Hindi niya ako pinagtanggol. At hindi rin niya nilapitan ang asawa niya. Tahimik lang siyang tumayo sa pagitan naming dalawa. Umiiyak na sigaw ko. May usapan tayo, hindi ba? Sabi mo hindi mo ako pababayaan. Pero umiwas lang siya ng tingin. Hindi ko na kaya tong gulo na to, Elena. Mahina niyang sabi. Nasira na ang lahat. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Anong ibig mong sabihin? Paghihiwalay na kami ni Lisa. At ibibenta ko na rin ang mga apartment. Aalis na ako. Pakiramdam ko noon ay biglang nawalan ng hangin ang paligid ko. Miss Hart, ganun niya lang ako iniwan matapos niya akong sanayin sa tulong niya. Matapos niyang iparamdam sa akin na may sasalo sa amin ng mga anak ko. At doon ko na-realize na mali pala talaga ako. Akala ko noon, nakahanap ako ng taong magliligtas sa amin. Pero ang totoo, lalo lang pala akong nalubog. Ilang araw matapos noon ay tuluyan ng kumalat ang nangyari sa amin. Unti-unting umiwas ang mga tao. Yung ibang kapitbahay na dating nagpapalabas sa akin ay hindi na bumalik. Yung iba naman ay palihim akong pinagchichismisan. Mas masakit pa noong minsang umuwi ang panganay ko na umiiyak. Mama, bakit daw po kayo nag-agaw ng asawa? Parang dinurog ang puso ko nung marinig ko yon, Miss Hart. Doon ako tuluyang napaupo habang yakap ang anak ko. At walang tigil ang pag-agos ng mga luha. Sa unang pagkakataon, matapos mamatay ang asawa ko, doon ko naramdaman ang totoong hiya sa sarili ko. Hindi dahil hinusgahan ako ng mga tao.
kundi dahil na-realize ko na habang pilit kong inililigtas sa mga anak ko sa hirap, unti-unti ko naman palang sinisira ang respeto nila para sa akin. Unti-unti kong isinugal ang dignidad ko kapalit ng pansamantalang ginhawa. At ang masakit, sa huli, pareho rin naman kaming iniwan ni Lisa. Ngayon, Miss Hart, bumabalik ulit ako sa paglalaba at pagtanggap ng kung ano-anong racket para lang mabuhay kami. Mahirap pa rin ang buhay namin pero unti-unti kong tinatanggap ang lahat. Hindi pala lahat ng tulong ay dapat tanggapin. Lalo na kung kapalit nito ay dignidad, konsensya at pagkatao mo bilang isang babae at bilang isang ina. Dahil minsan, ang perang akala mong sasagip sa'yo, siya rin palang sisira sa natitira mong pagkatao. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Elena.